Hello everyone, mabuhay, this is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hey! Kamusta kayong lahat? At ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga toxic fans, mga close-minded, mga utak-biya na mga Filipino pageant fans. Hindi ko sila naiintindihan kung saan sila nanggagaling. Yun yung ating mga pag-uusapan ngayon kung bakit nasasabi nila na cooking show ang isang pageant. Dahil ba ganon? Dahil hindi ba nasunod ang kagustuhan ng utak nila? Hindi ba nasunod ang kagustuhan ng mga mata nila? Kaya nasasabi nila ang mga cooking show ang isang pageant. Oh, let's talk about that. Guys, ganito lang yung sa akin. Marami talagang fans na sobrang toxic ngayon. Maraming fans na sobrang wala lang. Gusto lang may masabi doon sa girls. Gusto lang may masabi doon sa organization, gusto lang may masabi doon sa wala lang, maka-comment lang. Ako naman, nagko-comment ako based sa aking observation at sa nasaksihan ko mismo at na-experience ko mismo doon sa girls. But hindi naman ako harsh doon sa mga girls na hindi ko naman nakita ever. Pero kung tatanungin ako when it comes sa kanyang performance, doon lang ako magko-comment. Pero not on a physical aspect. Eto naman. Yung mga fans ngayon, naloloka lang talaga ako kasi pag hindi nakapasok yung Philippines sa top 10, top semifinalist, or kaya sa top 5, grabe. Automatic ilalagay sa comment section. Cooking show, luto, nakakaurat siya basahin. Sobrang toxic ng mga Filipino fans. Sa totoo lang. Tapos, parang halimbawa, may mga contestant na mga magsasabi doon, cooking show. Grabe yung simpatya ng mga Pinoy. Lalong-lalo na hindi nakapasok sa Pilipinas. Oh my God. Nakakaloka siya. Parang hindi siya healthy sa pageantry. Parang need mo na mag-hibernate sa pageant kasi nga nakakaloka talaga yung pageant kasi hindi mo alam, ang masasabi mo lang talaga is nakakaloka yung klase ng mentality ang meron sila. Di lang nakapasok sa top 10, cooking show agad. Di lang nakapasok si Philippines dahil hindi pumabor ba sa mga kagustuhan nyo, yung mga, ano ba tawag doon? Di ba pumabor sa mga kagustuhan mo na ang mangyayari doon sa pageant ay cooking show agad? Hindi ba pwedeng wala ka naman talagang alam? Hindi ba pwedeng wala kang alam, wala kang iambag, tapos ang organization ang nakakaalam kung sino ang dapat nilang panalanunin, hindi ikaw. Kasi mostly, lahat ng fans, hindi naman lahat, ano ba tawag dito? May mga mangilan-ngilan. May mangilan-ngilan ng mga fans na utak biya talaga. Hindi mo maintindihan kung saan galing yung hugot. Paano nila nasasabi sa organization? Your organization at chuchu-chuchu. Walang kakwenta-kwenta. Walang kredibilidad. Walang chuchu-chuchu. Ganon. Grabe, parang pinapatay nila yung mga susunod na sasali na mga Filipina beauty queens. Yung susunod, paano na lang yung next year? Siyempre, yung organization nababasa din yung mga comment section. Ito talaga mga Filipino pageant fans, sobrang toxic. Mapapaisip talaga lang, kawawa yung Pilipinang lalaban sa susunod na mga henerasyon. Kasi nga, dahil sa toxic, dahil sa pagka-close-minded, dahil sa hindi ko alam, pagka-bitter ng mga Pinoy, gusto na lang yata si Philippines mananalo. Ang daming bashing sa akin. Ikaw, Gazel Ortega, Pilipino ka pa naman. Bakit hindi mo gusto si Philippines? Hindi ko gusto! Hindi ko nga gusto, di ba? Siyempre, ikaw as a pageant fans, or a pageant enthusiast, or a pageant vlogger,
pipiliin mo yung the best para mag-represent ng organization. Hindi nang dahil Pilipino, kasi Philippines lang yung the best. Ganun ba yun? Yun yung nakakalungkot sa part ng ng pageantry. Kasi, lahat naman tayo entitled sa dapat natin sabihin. Lahat naman valid naman yung ating mga constructive criticism sana. Valid naman yung mga dapat natin sabihin kung ano yung nakikita natin, kung anong nakikita natin doon sa pageant na yun, sa babae na yun. Valid naman yun. Pero wag doon sa part na talagang parang yuyurakan mo yung pagkatao ng babae o kaya yuyurakan mo yung organization nang dahil hindi lang pumabor sa gusto mong mangyari at gusto mong maging top 5 or gusto mong maging top 3 or gusto mong si Philippines lagi ang winner. Doon kasi ako sa era na ang bilis kong makamove on. Pag hindi nakapasok si Philippines sa top 5, okay lang. Doon ako okay lang. Nanghihinayang. Support ako sa Pilipinas, syempre Pinoy ako, yun lang yun. Nanghihinayang, wow, better luck next time na lang. Pero kung hindi talaga siya bet ng judges, bakit mo ipipilit? Sino ka ba? Ganon. Syempre yung mga judges ang may karapatan kung sino ang ipapasok nila. Ang organization ang may karapatan kung sino yung magiging queen nila, hindi yung kayo. Wala namang kayong very light ambag, ni magboto nga, wala din di ba? So, wala lang, nakikinood lang tayo, tapos nakikinood nga lang tayo, nakakatanggap ka pa ng mga, ano ba tawag dito, yung ikaw pa yung pang gumawa ng pageant, parang ikaw yung nagpapasweldo doon sa, nagpapasweldo doon sa mga nagtatrabaho doon sa pageant. Kala mo naman kung di ba? May mga pageant, may mga organization naman talagang hindi masyadong bongga, pero may mga organization naman talagang ginagawa ang lahat para maging bongga. Ayun, kudos naman doon. Pero not to the point kasi nakakalungkot kasi may mga Pilipina pa nalalaban sa mga susunod na mga taon. Kawawa sila kasi mali mo i-judge din siya kagaya ng pag-judge ninyo. Wag na natin ipapasok mga Pilipino na yan kasi napaka-toxic niyan. Ipinasok na nga, sila pa yung galit, mga ganon. Di ba? Nakakalungkot sa part. Sana yung mga pageant fans ay manood na lang. Tapos wag nang mag-comment ng mga masama. Kung ano yung valid naman yung nararamdaman ninyo, na nalulungkot kayo, na disappointed kayo sa nangyari, valid yun. Wag nang mag-comment doon ng ganyan, mga luto-luto. Nakakaloka kasi hindi nakaka-empower, di ba? Imbis na nandun tayo sa status na Philippines tayo, may SAS may SAS factor tayo, talagang when it comes na Pilipinas ay talagang malakas ang kandidata, baka mawala tayo doon sa sa kalagayang yun kung patuloy na yung mga pageant fans ay niyuyurakan yung mga organization na nag-held ng pageant. Ay kung love talaga ninyo yung pageant, dapat ay accept ninyo kung ano yung gusto nila, i-accept ninyo kung ano yung rules and regulation nila, i-accept ninyo kung ano ang mga nila gusto nilang koronahan, hindi nga lang nyo bet yung nakoronahan dahil hindi kayo nagandahan or kaya hindi umayon sa gusto nyo yung mga nangyayari, ibabash na ninyo. Ang bilis-bilis talaga mag-bash na sa comment section na cooking show agad, luto agad. Nakakalungkot, di ba? Tapos tayo pang mga Pinoy na tinuturuan pa natin yung nakikisimpatya pa tayo dun sa mga tsaka at saka mga pangit na pag-ugali at mga bitter na mga contestant. Nakakaloka, di ba? Hopefully, magiging open-minded tayo sa mga bagay-bagay. No? Maging open-minded tayo para masaya lang. Ang saya-saya kayo manood ng pageant, nakaka-boost ng energy, boost ng alam mo yun, yung immune system. Pero hindi nila nakikita na ganun kaganda yung pageant kasi pag hindi nakapasok si Pilipinas, bitter na sila at tapos galit na sila. Ba't ganun? Walang ganun, diba? Dapat enjoyin mong panoorin yung pageant kasi pasok si Philippines o hindi hanggang sa dulo. Alamin mo kung bakit nanalo si eto. Alamin mo kung bakit hindi nakapasok si eto. Hindi yung husgahan mo na agad sa on the spot na cooking show kasi hindi nakapasok yung gusto mo. Ayun lang. Sana walang ganun na. Ngayon pageant season niya, maya September, October, November,
hopefully walang Pinoy fans na gumaganyan sa comment section kasi ikasisira talaga ng ano natin, ng pagka-Pilipino. Kung talagang love ninyo ng Pilipinas, dapat yun yung protektahan ninyo, yung kredibilidad ng mga Pilipino, hindi yung kredibilidad mo at saka yung gusto mo. O, diba? Ganun yun. So, hopefully walang anong ganun, no? Minsan, ganyan din ako, pero sinusubukan ko na maging hindi. May part na, pero napag-isip-isip ko at napagtanto-tanto ko rin na ang bad ko. Hopefully kayo din. Napagtanto din niyo, napaisip din niyo na hindi pala dapat ganun yung gawin or ganon para siraan yung isang organization na wala namang ginagawa sa iyo kundi magbigay ng magandang show. Ayun. Maraming salamat and hopefully may natutunan kayo sa pinagsasabi ko ngayon for today's video. Thank you so much and this is Gazel Ortega and paalam.